kwarto 313. Sa bawat ospital, may mga kwento ng himala at ng kababalaghan. Pero may mga kwento ring pilit kinakalimutan. Mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Isa sa mga ito ay ang kwento ng kwarto 313. Ako si Riza, isang bagong nurse. Bago lang ako sa San Lazaro Medical Center, isang lumang ospital sa may paanan ng bundok. Malayo ito sa syudad, medyo lumana ang pasilidad, pero sabi nila maganda ang training dito. At higit sa lahat, maraming nangangailangan ng tulong. Noong unang araw ko pa lang, may napansin na agad akong kakaiba. Hindi normal ang katahimikan ng ospital. Masyado itong tahimik, lalo na kapag palubog na ang araw. Nang ipinakilala ako ni Head Nurse Belen, agad niyang binanggit ang isang babala. Iwasan mo ang ikatlong palapag, sabi niya. Lalo na ang kwarto 313. Hindi ko agad pinansin. Baka may ginagawang renovation o may kontaminasyon. Pero nang paulit-ulit kong naririnig ang babala mula sa ibang staff, nagsimula na akong magtanong-tanong. Bakit po bawal doon, Mang Isko? Tanong ko sa janitor habang naglilinis ako ng tray. Hindi bawal, pero mapanganib, sagot niya. May mga nakakita na ng mga anino, mga tunog, mga nawawala. Nawawala? Oo, mga pasyente, mga nurse, isang doktor, hindi na muling nakita. Siyempre, hindi ako naniwala agad. Mahirap paniwalaan, lalo na kung walang ebidensya. Pero isang gabi, habang naka-duty ako mag-isa sa nurse station sa ikalawang palapag, may narinig akong tunog mula sa taas. Parang naglalakad. Mabigat ang hakbang. 1, 2, 3. Kinuha ko ang flashlight at umakyat. Tahimik ang buong ikatlong palapag. Walang ilaw. Pero nang dumaan ako sa tapat ng kwarto 313, bumukas ito, mag-isa, dahan-dahan. SFX, creaking door, faint whisper. Parang may malamig na hangin na humaplos sa batok ko. May bumulong. Tulong! Bigla akong napaatras. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi mapasigaw. Walang pasyente sa floor na yon. Dapat sarado ang lahat. Pero may naririnig akong iyak. Iyak ng bata. Bumalik ako sa estasyon. Kinabukasan, agad kong hinanap si Mang Isko. Ano ba talaga ang nangyari sa silid na yon? Mabigat ang buntong hininga niya. Dati itong operating room. Noong dekada 80, dito dinala ang anak ni Doktor Santos, si Angelica, wala pang 10 taon. Inoperahan dahil sa tumor. Pero nagkaproblema, hindi na siya nagising. Bakit daw? Hindi nila alam. Basta simula noon, nagbago ang silid na yon. Laging may nagrereklamo ng malamig, ng iyak. May isang pasyente, nakita si Angelica, nakaupo sa sulok. Nagtanong daw, "Ate, nasaan si Mama?" Hindi lang isang beses ko narinig ang pangalang Angelica mula sa iba pang staff. Minsan, habang nagkakape kami ni Nurse Jen, bigla siyang tumahimik. Tinutok ang tingin sa isang bahagi ng hallway. "Nakita mo rin ba yon?" Tanong ko. Umiling siya. "Basta tandaan mo lang, huwag mong balikan ang silid na yun mag-isa.
Kinagabihan, kinausap ko si Nurse Jen. Alam mo ba, dati akong naka-assign sa 3 palapag. Bulong niya. May gabing may pasyente ako na nawawala. Nahanap ko siya sa harap ng kwarto, 313. Nakatayo lang. Nang tanungin ko, ang sagot niya, andito na si Mama. Ayaw ko nang umalis. Pero wala naman siyang bisita. Ibang nurse naman, si Nurse Leo, ay may sariling kwento. Nung bago pa lang ako rito, Riza, akala ko gawa-gawa lang ang kwento. Hanggang isang gabi, habang nagra-rounds ako, may narinig akong umiiyak. Sumilip ako sa loob ng 313 kahit alam kong bawal. Wala akong nakita. Pero pagkatapos nun, 1 linggo akong bangungot ng bangungot. Paulit-ulit na may batang humihila sa akin, pabalik sa silid. May isa pang pasyente na minsang nailipat sa 3 palapag nang walang alam ang admin. Matandang babae, may demensya. Sabi ng caregiver niya, buong gabi raw nakikipaglaro ang matanda sa isang batang babae. Umaga na nang matagpo ang walang malay ang matanda at may nakasulat sa sahig gamit ang dugo, dito lang ako. Ilang gabi pa ang lumipas. Paulit-ulit akong nananaginip. Pare-pareho ang panaginip ko. Isang batang babae, nakasuot ng hospital gown, duguan ng dibdib. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi nila sinabi sa akin, bakit ako iniwan? Sa mga panaginip na iyon, may isang eksenang lagi kong nakikita. May hawak siyang teddy bear. Sira-sira na ang tenga, pero yakap niya ito ng mahigpit. At sa likod niya, laging may puting kurtina na tumataas na para bang hinihigop ng hangin. Pagkatapos, magigising na ako. Hindi ko na kaya. Pinuntahan ko si Dr. Santos sa admin office. Tinapat ko siya. Dok, may multo sa ospital na to at naniniwala akong anak niyo siya. Tahimik si Dr. Santos. Tiningnan niya ako, pulang-pula ang mga mata. Bakit ngayon mo lang sinabi at doon niya ikinuwento ang totoo? Si Angelica, anak niya, ay dinala sa ospital 1 gabi dahil sa seizure. Sa pagmamadali, nakalimutan niya ang blood test results. May allergic reaction si Angelica sa isang anesthesia. Hindi ito nalaman ng team. Inoperahan siya at doon siya namatay. Hindi niya kailanman pinatawad ang sarili niya. Kaya iniwan niya ang operating room at ipinag-utos na isarado ang kwarto 313. Baka kailangan niya ng closure, sabi ko. Kailangan niyang malaman na hindi siya sinadyang saktan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa kwarto 313. Ako lang mag-isa. Dala ko ang laruang teddy bear ni Angelica na nakuha ko sa lumang storage. Bawat hakbang ko sa loob ng silid parang may nagmamasid. Hindi ako huminga, pero nagdasal ako sa isip. Angelica, andito ako. Hindi ka sinadya. Mahal ka nila. Mahal ka ng tatay mo. Hindi ka nila iniwan. SFX, iyaking boses ng bata, humuhupa, hangin, pagbagal ng tunog. Nakita ko siya. Isang batang babae nakatayo sa tapat ng bintana. Ngumiti siya. Sa ngiting iyon,
Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Salamat ate. At unti-unti siyang nawala. Kasabay ng pagtila ng ulan sa labas. Ang lamig na bumalot sa silid, naglaho na rin. Kinabukasan, pinapasok na muli ang kwarto 313. Ginamit na storage room. Wala na ang lamig. Wala na ang anino. At si Angelica, siguro matahimik na. Kung may maririnig kang iyak ng bata sa ospital, tandaan mong may kwento sa likod ng bawat tunog. At ang bawat kwento may dalawang naghahanap ng sagot. Ako si Riza. At ito ang kwento ng kwarto 313.